conference. Our prayer conference will be on Thursday night and Friday night. Sana po you are planning to come. Sana hindi lang plano, no? Sana that you will come on Thursday night and Friday night, ang ating pong prayer conference. We can never overemphasize the importance of prayer, lalo-lalo na po as we hold our 61st World Missions Conference on February 3 to 6. No? So, sana po ay makita po natin kahalagahan po ng panalangin. So, without further ado, I would like to invite everyone to turn your Bibles to the book of 2 Chronicles chapter number 20. 2 Chronicles chapter number 20. We'll be reading yung pong 25 verses, no? The first 25 verses of this passage. 2 Chronicles chapter number 20, verses 1 to 25. 2 Chronicles chapter number 20, verses 1 to 25. Palaging sinasabi ni Pastor John Quinlan nung pong time na siya po'y nabubuhay pa, and every time you would hold your missions conference, sinasabi niya na yung Sunday ng missions conference dapat lahat pagod. Yung Sunday night, Sunday night po, yung that week of the missions conference, expect na natin na pagod tayo lahat. Kasi doon natin mararamdaman yung pagod, no? The adrenaline will still kick in during the week, and maybe, although pagod ka, pero may kagalakan po, no? Okay na yung mapagod ka, basta na masaya ka sa ginagawa mo, okay na po yun, amen? Kesa sa pagod ka, pero malungkot ka, hindi maganda yun. But I guarantee you that if you are really going to join, or determined to join our missions conference po, I'm pretty sure na kayo po ay pagpapalain po ng ating Panginoong Diyos, no? This is a good time to take a leave, no, sa inyo pong mga trabaho, just like what Sir Jolola always says. At alam ko po na hindi po masasayang yung leave ninyo, no? Alam ko po masasabi nyo, it's worthwhile, no, to attend the missions conference. Of course, prior to that, meron tayong prayer conference on Thursday night and Friday night. So let's read together verses 1 to 25. Medyo lengthy po, no? Pero alam ko that we are here for the Word of God anyway. Amen? So let's read this together. 2 Chronicles chapter number 20, verses 1 to 25. Sabay-sabay po natin basahin. Verse number 1, ready, begin. And it came to pass after this also, that the children of Moab and the children of Ammon, and with them other beside the Ammonites, came against Jehoshaphat to battle. Then there came some that told Jehoshaphat, saying, There cometh a great multitude against thee from beyond the sea on this side, Syria, and behold, they be in Hazazon Tamar, which is En Gedi. And Jehoshaphat feared, and set himself to seek the Lord, and proclaim a fast throughout all Judah. And Judah gathered themselves together to ask help of the Lord. Even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. And Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem, in the house of the Lord before the new court, and said, O Lord God of our fathers, art not thou God in heaven? And rulest not thou over all the kingdoms of the heathen? And in thine hand is there not power and might, so that none is able to withstand thee? Are not thou our God, who didst drive out the inhabitants of this land before thy people Israel, and gavest it to the seed of Abraham thy friend forever? And they dwelt therein, and have built thee a sanctuary therein for thy name, saying, If, when evil cometh upon us, as the sword, judgment, or pestilence, or famine, we stand before this house, and in thy presence, for thy name is in this house. And cry unto thee in our affliction, then thou wilt hear and help. And now, behold, the children of Ammon and Moab and Mount Seir, whom thou wouldest not let Israel invade, when they came out of the land of Egypt, but they turned from them and destroyed them not. Behold, I say, how they reward us to come to cast us out of thy possession, which thou hast given us to inherit. O our God, wilt thou not judge them? For we have no might against this great company that cometh against us, neither know we what to do, but our eyes are upon thee. And all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives, and their children.
Then upon Jahaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph, came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation, and he said, Hearken ye, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, Be not afraid, nor dismayed, by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Tomorrow go ye down against them. Behold, they come out by the cleft of Ziz, and ye shall find them at the end of the brook, before the wilderness of Jeruel. Ye shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you, O Judah and Jerusalem. Fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshiping the Lord. And the Levites, the children of the Korhites, stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness, as they went out before the army, and to say, Praise the Lord, for his mercy endureth forever. And when they began to sing and to praise, the Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come out against Judah, and they were smitten. For the children of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir, utterly to slay and to destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, everyone helped to destroy one another. And when Judah came toward the watchtower in the wilderness, they looked unto the multitude, and behold, they were dead bodies fallen to the earth, and none escaped. And when Jehoshaphat and his people came to take away the spoil of them, they found among them in abundance both riches with the dead bodies and precious jewels, which they stripped off for themselves, more than they could carry away. And they were 3 days in gathering of the spoil. It was so much. You know, by reading this passage of scriptures, makikita po natin, it's exciting what happened here in this account. Alam niyo kapatid, yung Diyos po natin, hindi naman nawawala ang excitement niya to perform wonders. You know, our God is a God who never changes. He's the same yesterday and today and forever. If He was able to do it in the past, kayang-kaya niya pa rin pong gawin ngayon. Kaya lang po mga kapatid, are we ready? Amen? Prepared po ba tayo na gumawa ang Panginoon ng dakilang bagay? Sinabi niya sa Psalm 81:10, Open your mouth wide and I will fill it. This morning, I would like to, preach a message entitled, See the salvation of the Lord, not only that, and more. See the salvation of the Lord and more. Let's go to the Lord in prayer. Panginoong Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito. Muli kami po ay pagtipon-tipon sa lugar po na ito para taas lamang ang inyong pangalan. Wala na pong iba, Panginoon. Panginoon, alam niyo po ang aking pong mga limitasyon. Lord, you know, God, that I'm not able to preach this message, O God, with power. Lord, that's why, Lord, this morning, I humbly come before your throne of grace, O God. Lord, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kalikuan. Linisin niyo po ang aking puso at isipan ngayong po umaga na ito. Nais ko po, Panginoon, maging daluyan ng inyong pagpapala sa aming po mga kapatid, maging sa mga kaibigan po namin na nandito, Lord. Lalo-lalo pa, po, Panginoong Diyos, yung mga hindi pa po nakakatiyak na langit ang punta po nila. Panginoong Diyos, pakita niyo po na ang Diyos po namin, He's still in the business of saving souls. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming pong pag-aaral ngayon. Alisin niyo po ano man po mga distraction, Panginoong Diyos. At dalayan ko, Lord, lahat po kami ay nakatuon ng aming puso at isipan, Panginoon, sa salita po ninyo ngayon pong oras na to. Lord, I know that you have a wonderful purpose, Lord, why we're here this morning. And I pray, God, na kayo po ang gumawa. Bigyan niyo po ng kapangyarihan, karunungan yung lingkod, Panginoong Diyos, as I preach this message. We thank you, Lord, at the end, Lord, whatever is going to be accomplished, may it only bring glory and honor to your name, O God. Wala na pong iba. Maraming salamat po, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. You may be seated. Maraming salamat po.
You know, the life of Jehoshaphat is a very interesting life. No? Yung buhay po niya talagang, it really fascinated me. It really fascinates me every time I read about Jehoshaphat. In fact po, para lang malaman natin, no, by way of introduction, ay si Jehoshaphat po, ang tatay po ni Jehoshaphat ay si King Asa. No? Makita natin yan sa 2 Chronicles chapter number 16, the latter part of 2 Chronicles 16. Ang ganda po ng simula po ni King Asa. No? Kaya lang, ang nangyari po because he was overwhelmed ng mga victories po na naranasan po ni King Asa, his heart was lifted up in pride. Kaya yan ang problema po. No? Hindi po palagi natin naririnig to, yung pinakadelikadong sitwasyon sa buhay po ng mananampalataya, hindi yung time of adversity, but it's the time of prosperity. You know, because if you're not careful, we would end up forgetting who's the source of blessing sa buhay po natin. Kaya ganun po yung nangyari kay King Asa. In fact, gusto ko lang makita natin yung contrast, no, between the King Asa, the latter part of King Asa, tsaka po si Jehoshaphat. Let's look at 2 Chronicles chapter number 16. Look at what happened here. In verse number 12, the Bible says, "And Asa, the father of Jehoshaphat, in the 39th year of his reign, was diseased in his feet, until his disease was exceeding great. Yet in his disease," ito po ang pagkakaiba nila, "he sought not to the Lord, but to the physicians." Hindi ibig sabihin dito, no? Gusto ko lang, don't get me wrong mga kapatid, na hindi po masama pumunta sa mga physicians, sa mga doktor. Hindi po masama yan mga kapatid. Pero unahin mo yung greatest physician, walang iba kundi ang Diyos. And then the Lord can use physicians, human doctors, in order to provide healing sa ating pong mga karamdaman. So, pero dito makita po natin si Asa, although he was terribly ill, and yet he failed to seek the Lord, but he sought the physicians. Let's look at what happened to Jehoshaphat naman sa chapter number 17 of 2 Chronicles. Makita po natin dito sa verse number 1, "And Jehoshaphat his son reigned in his stead, and he strengthened himself against Israel. And he placed forces in all the fenced cities of Judah, and set garrisons in the land of Judah, and the cities of Ephraim, which Asa his father had taken. And the Lord was with Jehoshaphat, because," tingnan niyo po, "he walked in the first ways of his father David, and sought not unto Baalim," and verse number 4, "but sought to the Lord God of his father, and walked in his commandments, and not after the doings of Israel." You know, folks, it's worthwhile to seek the Lord. Marami po tayong mga pursuit sa ating mga buhay, mga kapatid, but the greatest pursuit of all is the pursuit of God. Kaya po makita natin na maliwanag niyan sa buhay po ni Jehoshaphat, mga kapatid, mga kaibigan. Let's go now to our text in the book of 2 Chronicles, chapter number 20. But before that po, no, gusto kong sabihin sa inyo na, you know, the Lord caused Jehoshaphat to be great because he sought the Lord. Nakafocus po siya dun paano niya mapupurihan, paano mapapasaya po yung Panginoong Diyos sa buhay po niya. And you know, I could not help but be reminded of what the psalmist said in Psalm 37:4. Sabi po ng Biblia, "Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart." And so there's no doubt in my mind na ang Panginoong Diyos po ay natuwa sa buhay po ni Jehoshaphat. Kaya tingnan niyo po kung anong ginawa ng Panginoon sa kanya. Verse 6, "And his heart was lifted up in the ways of the Lord. Moreover, he took away the high places and groves out of Judah." And tingnan natin kung anong nangyari, no? So verse number 10 po, "And the fear of the Lord fell upon all the kingdoms of the land that were round about Judah, so that they made no war against Jehoshaphat." So natakot po sila dun sa greatness po ni Jehoshaphat and the land of Judah, and no one dared to go against the land of Judah. Also, ito matindi, no? "Also some of the Philistines brought Jehoshaphat presents." In fact, dun sa verse number 5 of chapter number 17, we can find yung pong all Judah brought to Jehoshaphat presents. Probably that's not, madaling paniwalaan yun. That's not surprising because ang pinamumunuan po ni Jehoshaphat yung land of Judah. However, this is what really fascinates me, mga kapatid.
Even yung mga former enemies po nila, dahil sa takot po nila, look at verse number 11, also some of the Philistines brought Jehoshaphat presents. Mga Philistines yan, and tribute silver, and the Arabians brought him flocks, 7,700 rams, and 7,700 he-goats. And Jehoshaphat waxed great exceedingly, and he built in Judah castles and cities of store. And he had much business. Napakarami pong ginawa ng Panginoon sa buhay po ni Jehoshaphat. No? He was really, masasabi natin na he was successful in human standpoint. During this time, kaya lang meron pong flaw si Jehoshaphat. Makita natin by the time that we reach chapter number 18, si Jehoshaphat, the king of the land of Judah, formed an ungodly alliance with King Ahab, the king of the northern kingdom. Ito ang problema, no? Kaya po, maging maingat tayo, mga kapatid, sa mga sinasamahan po natin. Just like what we talked about earlier on, if Jesus Christ is really the Lord over your life, He must be the Lord over your associations. Ang problema, ang ganda na po, no? He sought the Lord with all his heart, and so the Lord blessed him abundantly. Pero ang nangyari po sa kanya, mga kapatid, ay nung sinamahan niya itong si Ahab, do you know that si Jehoshaphat po muntik pang mamatay because of Ahab? He almost get killed because of Ahab. Kaya po yung association natin can ruin our reputation too. Maging yung testimony po natin, mga kapatid. So, mag-ingat po tayo sa mga sinasamahan natin. Let us remember that the Word of God says, He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Makita natin, sinamahan niya si Ahab po, no? And then they went, makikita natin dito na sila po ay lumaban, against yung the king of Israel, according to verse number 5 ng chapter number 18, sabi ng Biblia, therefore the king of Israel gathered together prophets 400 and said unto them, this is the king of Israel na tinutukoy rito, yung northern kingdom po, and that's King Ahab. Ang ginawa po nila, nag-ask sila, sinasabi na, okay, are we going to fight against this army? And so, pero ang problema, iba po yung mensahe po ng Panginoon. Alam nyo, praise the Lord for Micaiah. No, Micaiah was a bold prophet. Hindi niya po sinasabi yung gustong marinig po ng mga hari. Ang sinasabi niya, yung gustong marinig ng hari, gusto pong iparinig o kaya ipabatid ng hari ng mga hari, walang iba kundi ang Diyos. Every preacher po, mga kapatid, ang amin pong responsibility is to preach the whole counsel of God. Palagi nyo narinig to, no? We are not here to tickle your ears. Wala po tayo sa simbahan in order for our ears to be tickled, for us to feel good about ourselves. Hindi po ganun, mga kapatid. In fact, if we're going to look at the Word of God, one of its responsibilities or one of its masasabi functions po ng Word of God is to rebuke, to correct. Kaya po, we are not finished products yet. We are still a work in progress. And that's the reason why we need to really, be very careful as we spend time with people po, mga kapatid. No? Kaya napakahalaga po na maging maingat po tayo sa mga sinasamahan po natin. Si Jehoshaphat, hindi po ganun eh. One of his flaws yan po nangyari, no? Yung association niya. Kaya siya po ay na-associate of course, kay Ahab. Kaya makita natin sa chapter number 19 ay he was rebuked by Jehu. No, si Jehu po, nirebuke siya. Sabi niya, bakit ka nagkaroon ng alliance with an evil man? They were trying to, fight against the Syrians. Nag-join forces po sila, kaya lang nangyari at the end, makita natin the latter part of, very interesting to, no? Chapter number 18. Parang, kung tutusin, parang pinahamak pa ni Ahab Pinahamak pa ni Ahab si Jehoshaphat. Sabi niya kay Jehoshaphat, magpapanggap ako na hindi ako ang hari ng Israel, but you need to put your robes. Sure enough, ganun po nangyari. Akala po ng mga kalaban nila, mga Syrians, akala nila, ang king of Israel, king of northern kingdom, walang iba kundi si Jehoshaphat. So siya po ay inatake. Pero sabi ng Biblia, si Jehoshaphat po cried unto the Lord, kaya siya na-delivered from the Syrians. Pero at the end, anong pong nangyari, mga kapatid, namatay rin si Ahab, Si King Ahab died,
And just like what has been prophesied, yung pinoprophesy po ni Elijah tungkol po kay King Ahab. So ito, chapter number 19, we can find the rebuke of Jehu, of Jehoshaphat, dahil po sa ungodly alliance po niya. Pero makita natin, pagkatapos nun, si Jehoshaphat po did not walk in pride. He took heed. At tinanggap niya po yung rebuke. Kaya mga kapatid, every time we hear a message of rebuke, you have to accept it if it's from the Lord, no? If it's from the Word of God. Kasi ikabubuti po natin rebuke, hindi natin ikakasama. So that's what happened to Jehoshaphat. Kaya by the time po, makita natin, by the time we reach chapter number 20, this text surrounds the answered prayers of a king and a nation, King Jehoshaphat and Judah. Nabanggit natin kanina that Jehoshaphat was the son of King Asa. He was the fourth king of Judah. He reigned over Judah for 25 years. At ginawa po niya, in chapter number 17, nagkaroon po ng mga reforms, nagkaroon po ng, makikita po natin na nagkaroon po ng mga bagay na ginawa si Jehoshaphat para po pasayahin po ang ating Panginoong Diyos. There was a revival broke out during the time of Jehoshaphat. He eradicated much of the pagan worship and provided itinerant teachers of Mosaic law. He reorganized yung pong legal system by appointing judges in key cities with an appeal court in Jerusalem. Jehoshaphat has been noted as one of the best, although he's not perfect, just like you and me. Amen? Wala pong perfecto rito. Lahat po tayo nagkakasala. Just like si Jehoshaphat. He has been noted though as one of the best, most prosperous kings of Judah. This morning, I would like for us to look at three things na makikita po natin sa 2 Chronicles chapter number 20. As we dwell on the subject, see the salvation of the Lord and more. Hindi lang yung kaligtasan ng Panginoon, marami pa. Amen? Praise the Lord that the Lord did not save us. That's it. That's just for the purpose of saving us. Hindi po mga kapatid. There's so much more for every saved person. Amen? Hindi lang yung kaligtasan po ang layunin ng Panginoon sa buhay po natin. He wants you and I to experience more, to witness more of the power of the God who has saved us. Three things this morning. First of all, let's look at verse number 3. How can we see the salvation of the Lord and more? Verse number 3 of chapter number 20. Kita natin dito mga kapatid na nagkaroon po ng coalition of armies. Yung mga Moabites, yung mga Ammonites. And sabi niya, and them other beside the Ammonites. And there came some that told Jehoshaphat, there cometh a great multitude. Napakarami po mga kalaban po nila. Sabi ng Bible, for beyond the sea on the side Syria, and behold, they be in Hazes on Tamar, which is in Engedi. But look at the response of Jehoshaphat. Verse number 3. And Jehoshaphat feared. No? Isn't that the word of God amazing, mga kapatid? This book is an honest book. Amen? Kaya makaka-relate tayo eh. Kaya po, pwede nating sabihin na yung mga great men of God in the Bible were just like you and me. Makita natin rito, because the enemies were about to attack them. How did Jehoshaphat respond? Sabi ng Biblia, and Jehoshaphat feared. But ang ganda ng response niya sa fear, and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. Just like what he did before in 2 Chronicles chapter number 18, chapter number 17 rather, kung makita natin na siya po, naranasan niya po yung mga pagpapala ng Panginoon, yung greatness ng Panginoon sa buhay niya because he chose to seek the Lord. Yan po ang key in order for us to enjoy everything that God has for us. And once again, Jehoshaphat chose to seek the Lord. The reason why the Lord has blessed him, he was reminded of that because he sought the Lord. You want God to bless you? Seek the Lord. Hanapin mo yung Panginoong Diyos sa buhay mo. Hanapin mo yung kalooban niya sa buhay mo. And so here we find in verse number
verse number 3, Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. Makita natin, first of all, how can we see the salvation of the Lord and more? Number 1, seek the Savior with lowliness of heart and mind. Seek the Savior with lowliness of heart and mind. Alam niyo po, gusto kong sabihin para po sa ating mga kaibigan na nandito, marahil iniisip mo, no? Kung halimbawa po, kung tatanungin ko kayo mga kaibigan, halimbawa mawalan kayo ng buhay, are you 100% sure that you're going to heaven? If you cannot answer that question with a resounding yes, the Lord wants you to be saved today. He wants you to seek the salvation of the Lord today. By the way, gusto ko sabihin sa inyo that you and I, we did not initiate the seeking. Hindi po tayo ang naghanap sa Diyos. Luke 19:10, the Word of God says, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." And the Lord is seeking you today. It depends on how you respond to the seeking of the Lord. Yung offer po ng Panginoon sa inyo ay eternal life. Ang offer po ng Panginoon sa inyo ay everlasting life, an opportunity for you to spend time with the Lord who loved you and gave Himself for you for eternity. And that is heaven. Yan po ino-offer ng Panginoon sa inyo. But the problem is, because of pride, marami pong mga tao ang mamamatay at pupunta ng impyerno. Pero kung ngayong oras na to, mga kaibigan, wala pong reliyon ang involved rito. Hindi po sinasabi ng Biblia, pumasok ka ng reliyon, maging member ka ng church, even Mountain View Bible Baptist Church, and you will be saved. Wala pong ganon. Hindi po natin makikita yan sa salita ng Diyos. Wala pong mabuting gawa. Kahit, it doesn't matter how good you think you are. Yung goodness mo, walang magagawa para makapunta ka ng langit. Maliwanag na sinasabi po ng Biblia yan sa Ephesians 2:8-9, the Word of God says, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it's the gift of God, not of works, lest any man should boast." Wala po tayong magagawa para po tayo po'y makarating ng langit sa ating sariling kalakasan. Sinasabi ng Biblia, even your good works, even your morality, maybe you are the most moral person in the world today, but hindi po yan garantiya na pupunta ka ng langit. Kasi sabi ng Biblia, "For all have sinned and come short of the glory of God." It doesn't matter how good you think you are, you still fall short of God's perfect standards. Hindi po tayo umabot dun sa perfection. Wala pong perfecto sa atin. Kaya nga po yung perfecto ang pinadala. Kasi kung maliligtas mo yung sarili mo sa panggitan ng mabuting gawa mo, sa panggitan po ng reliyon, wala na pong saysay na isugo po ng Ama yung kanyang anak, Diyos na nagkatawang tao. Siya po ay nagdusa doon sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay namatay. Siya po ay nailibing at muling nabuhay para po pakita po sa atin that He is really the true Savior. Wala na pong kabuluhan yun kung maliligtas mo ang sarili mo sa panggitan ng mabuting gawa mo o reliyon mo. Sabi po ng Biblia sa Galatians 2:21, "I do not frustrate the grace of God. If righteousness come by the law, then Christ is dead in vain." Walang kabuluhan na yung pagkamatay ni Kristo kung maliligtas po natin ang sarili natin sa panggitan po ng pagiging mabuti, sa panggitan po ng pagpasok ng religion. Hindi po reliyon ang pinadala ng Diyos para magligtas sa atin. Hindi po set of rules ang pinadala ng Diyos, although yung law pinadala po sa atin, yung pong law ay merong role that the law plays a role. Sabi po ng Biblia, hindi tayo pwedeng maaring ganap sa panggitan po ng kautusan. Romans 3:20 says, "Therefore by the deeds of the law shall no flesh be justified in His sight, but the law is the knowledge of sin." In fact, hindi pwedeng, kung gagawing basihan ng law para maligtas tayo, wala pong maliligtas. The law cannot save us. In fact, the law condemns us. The law makes us realize that we are sinners and we fall short of God's standards. Kaya po mga kaibigan, mahalaga po yung law, pero the law cannot save you. Fulfilling the law cannot save you. The law, ano pong piniplay na role ng law? Ang law po nagpapakita sa iyo na makasalanan ka. Ang law po nagpapakita sa iyo na hindi ka umabot
dun sa perfection na standard po ng Panginoon dahil nagkakasala po tayo. Sabi po ng Biblia, you may fulfill all the law, but if you offend in one point, you are guilty of all. James chapter number 2, verse number 10. Kaya ang kailangan pong gawin ng tao, mga kaibigan, magpakumbaba sa harapan po ng Diyos. You need to seek the Savior with lowliness of heart and mind. Kailangan mo lumapit sa Panginoong Diyos ngayong umaga na to. Alisin nyo na yung mga preconceived idea when it comes to your salvation. Yung pong naituro sa inyo, yung kinagisnang reliyon. Hindi, kailangan mo lang gumawa ng mabuti. Kailangan mo lang maging reliyoso para kayo maligtas. Wala pong kabuluhan yan when it comes to your salvation. Kaya po ang Panginoon ang gumawa ng paraan kasi ang paraan po ng tao hindi sapat para makarating siya sa langit. Pero praise God because God's way is perfect. Even His way of salvation is perfect. Jesus Christ is perfect. Sabi po ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So ang kailangan gawin po ng tao, mga kaibigan, ay lumapit po kay Kristo. Sabi ng Biblia, except ye repent, it shall all likewise perish. Kailangan magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos at alisin mo po yung paraan mo ng kaligtasan, sarili mong paraan at magpasakop ka sa paraan ng Diyos para ikay maligtas. You have to repent from your sins. At sabi ng Biblia, trust Jesus Christ as your Savior. Sabi ng Biblia sa Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Napakaganda pong pakinggan yan, mga kaibigan. Pero it doesn't matter how good it may sound. Hindi magkakaroon ng pakinabang sa iyo yan kung hindi ka lalapit kay Kristo ngayon. Pagsisihan ng kasalanan, tanggapin mo siya bilang inyong sariling tagapagligtas. Hindi po namin kayo iniengganyo na maging member ng Mountain View Bible Baptist Church. Ang church po ay walang magagawa para maligtas kayo. Ang nag-start ng church, siya lamang po ang makapagligtas sa inyo, walang iba kundi si Kristo. Kaya ngayong umaga na to, mga kaibigan, mamaya po sa ating invitation, magkakaroon po kayo ng desisyon. It's either you're going to receive or reject God's gift of salvation. Wala na pong ibang desisyon. Pero kung ikay magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, tatanggapin mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Na siya po'y namatay, na siya po ay nailibing at puling nabuhay. At sabi ng Biblia, maliligtas po kayo. Hindi po ako nagsasabi noon, mga kaibigan. Kung ako lang nagsasabi, huwag niyo akong paniwalaan. Hindi po ako dependable. Pero praise God, because His book is a dependable book. Kasi yung Diyos na nag-author po ng book na ito is a dependable God. Kaya po, ito po ang basihan ng kaligtasan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya mamaya, meron pong paanyaya ang Panginoon. Sabi niya sa Matthew 11 verse number 28, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Nakakapagod po yung hindi mo alam na pupunta ka ng langit. Nakakapagod po yung iniisip mo, kapag namatay ako, anong mangyari sa akin, saan ako pupunta? Pero ngayon pong umaga na to, pero pwede pong tugunan ng Panginoon yung problema na yan. If you would come to Him today, repent from your sins and trust Christ as your Savior. You need to seek the Savior with lowliness of heart and mind. How can you see the salvation of the Lord? Seek the Savior with lowliness of heart and mind. In verses 3 and 4 po, makita natin dito na si Jehoshaphat, sabi, feared, set himself to seek the Lord. Yan po ang ginawa niya. Hindi lang siya mag-isang ginawa yan. Inimpluwensyahan niya po yung kanya mga kasama, yung kanya mga subordinates, mga kaibigan, yung mga nasasakupan po niya. Sabi po ng salita ng Diyos sa verse number 4, and Judah gathered themselves together. Hindi lang po si Jehoshaphat. Buong Judah po, mga kaibigan, mga kapatid. Kung gusto natin magkaroon po ng katagumpayan during our World Missions Conferences here, every member of Mountain View Bible Baptist Church should seek the Lord. You and I need to beg God for His intervention. You and I need to beseech God that His power will be manifested through our missions conference, mga kapatid. Sabi po ng Biblia, and Judah gathered themselves together to ask help of the Lord. Even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. We can see a recognition of great fear and total powerlessness. A recognition of great fear and total powerlessness. Often, the best weapon a child of God can use when confronted with trouble, turmoil, and tumult is prayer. Panalangin po. Kaya nga, yung theme natin, the invitation that brings about consolation. Natatakot ka. Worried ka. Ano makakapag-comfort sa iyo? Yung invitation ng Panginoon na lumapit ka sa Kanya. That's what consoles you.
That's what comforts you. Kapag tayo po ay takot na takot, katulad po ng ginawa po ni King Jehoshaphat, what did he do? Unang-una, he recognized his powerlessness and the powerlessness of Judah, and they expressed their trust in God. Kaya po sila ay humingi po ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Tingnan natin verse number 10 to 13. Ito ang ganda. And now behold, the children of Ammon and Moab and Mount Seir, when thou wouldest not let Israel invade, when they came out of the land of Egypt, but they turned from them and destroyed them not. Ito yung sinasabi po ni King Jehoshaphat. Ito mga Moabites, hindi nila nilipol itong mga Moabites na to, naahawa sila sa mga Moabites na to. But this time, ang ginawa nila, look at verse 11, behold, I say how they reward us to come to east out of thy possession which thou hast given us to inherit. O our God, wilt thou not judge them? For we have no might against this great company. What an admission of powerlessness. Amen? Kaya every time po we come before God, sabihin natin, Lord, hindi ko po kaya, pero kaya ninyo. Lord, I am not able, O God, but I'm serving a God who is able to do exceeding abundantly above all that I ask or think. Ito natin dito, mga kapatid, talagang meron pong complete admission of powerlessness, of inability dito. Sabi po ng Biblia, no might, we have no might against this great company that cometh against us, neither know we what to do. But ang kagandahan nito, our eyes are upon thee. Sabi nga ng awit, turn your eyes upon Jesus. Minsan, nakaturn yung eyes natin doon sa mga problema natin. Nakafocus po yung eyes natin, yung spiritual eyes natin, kung gaano kahirap ang sitwasyon natin. Kung gaano tayo kawawa. Minsan, iniisip natin, kawawa naman ako. Inuulit ko po, mga kaibigan, mga kapatid, kung ikaw ay ligtas ngayong umaga na to, hindi ka kawawa. Ang tatay mo, yung hari ng mga hari. You know, your father is the one who owns the cattle in 1,000 hills. You know, your God is the one who possesses everything that is in the world. Sabi ng Psalm 24 verse number 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, and all that is therein. Tingnan natin, sabi ng Biblia rito, ang ganda po ng nangyari dito, mga kapatid, hindi lang po yung mga heads of the family ang nanalangin, hindi lang sila yung mga nag-beg for God's intervention, but look at verse number 13. And all means all. Lagi natin in-emphasize yan, di ba? Hindi yan sinabi rito, some. Sabi ng Bible, and all Judah. In-specify pa. Hindi lang all ang sinabi rito, in-specify pa kung sino-sino yun. Stood before the Lord. Ang ganda, with their little ones. Amen? Their wives and their children. So if you want the Lord to accomplish great things in our lives as individual Christians, as families, or as a church, dapat lahat po ng mga member ng family natin nagmamakaawa sa Panginoon. Lahat po ng mga member ng family natin are engaged in humble prayer to the God of heaven. Yan po ang nangyari dito, mga kapatid. Ang ganda po, ang ganda ng talagang influence. Kapag talaga leader ka, may influence ka eh. Tama po ba? Ang tindi ng influence. If you are a leader today, you are an influence. Sana po yung influence natin maging maganda naman. Amen? Kung yung mga tao po, they would emulate our lives, sana naman magiging mapabuti yung tao kaysa doon sa mapasama. Kung gagayahin niya po yung buhay natin, mga kapatid. Pero ang kagandahan nito, makita natin si Jehoshaphat, he sought the Lord. And what happened? Those who were following Jehoshaphat, they sought the Lord too. Hinanap po nila yung Panginoong Diyos. There's a recognition of great fear and total powerlessness. Marahil ngayon, meron kang spiritual struggle sa buhay mo. Mga kapatid, hindi mo kaya yan mag-isa. You need God. Hindi mo kaya yan. Marahil, alam mo na you are wandering away from God. Alam po ninyo, marahil, nalalamig ka sa Panginoon ngayon. Don't stay where you are, mga kapatid. There's worse than going down. It is staying down. You have to get up and once again, start seeking the Lord sa buhay mo. Walang mangyayari sa buhay po natin kung mananatili po tayo sa ganong sitwasyon.
We have to seek God and His plan sa buhay po natin. So there needs to be a recognition of great fear and total powerlessness. Not only that, look at verse number 5. Verse number 5 po, 2 Chronicles chapter number 20, verse number 5. The Bible says, "And Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court and said, O Lord God of our fathers, art now thou God in heaven? And rulest not thou over all the kingdoms of the heathen? In thine hand is there not power and might, so that none is able to withstand thee? Are not thou our God, who didst drive out the inhabitants of this land before thy people Israel, and gavest it to the seed of Abraham, thy friend, forever?" Alam niyo, yung mga questions na to, ay hindi na dapat sagutin eh. Kasi obvious yung sagot dito. Amen? Sabi ng Biblia, "And they dwelt therein, and built thee a sanctuary therein for thy name, saying, If when evil cometh upon us, as the sword, judgment, or pestilence, or famine, we stand before this house and in thy presence, for thy name is in this house." Now, he's referring to the temple. Remember, in 2 Chronicles chapter number 7, di ba? Nung pong makita natin si Solomon, when the magnificent temple of Solomon was built, pinangako ng Panginoon, "I would hear from heaven kapag kayo'y tumawag sa place na to." And so, we can find here na si Jehoshaphat po, ay sinasabi niya yung mga pangako ng Panginoon, not because the Lord forgets what He has promised. Hindi po. Alam niyo kapatid, kung ang prayer mo ay according to the Word of God, the Lord doesn't have any problem whatsoever to grant your prayers. Kasi it's His promise. Amen? And we are serving a God who keeps His promises. Yan ang Diyos po na pinaglilingkuran natin, mga kapatid. There's a reminiscing of God's faithfulness and tremendous performance. A reminiscing of God's faithfulness and tremendous performance. Kapag tayo po ay nahaharap po sa matinding mga challenge sa buhay po natin, you have to recall how God has been faithful to you in the past. You have to remember His tremendous performance in the past, mga kapatid. At alam ko, sisiguraduhin ko sa inyo, yung mga ebidensya po ng kanyang kapangyarihan in the past would motivate you and would cause you to trust Him now. Because if you were able to trust Him before, dahil hindi nagbabago ang Diyos po natin, tandaan natin mga kapatid, our God never runs out of power. Hindi po nauubos ang kanyang kapangyarihan. Nananatili pong makapangyarihan, at di lang siya makapangyarihan, He is all-powerful. Siya po'y makapangyarihan po sa lahat. Makita natin dito, napakaganda po ng ginawa po ni Jehoshaphat. At sabi ng Biblia, "If when evil cometh upon us as a sword, judgment, or pestilence, or famine, we stand before this house and in thy presence, and cry unto thee in our affliction, then thou wilt hear and help." Remember, 2 Chronicles 7:14? "If my people, which are called by name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land." Sinasabi lang, he was quoting, although hindi word for word, ano? Jehoshaphat was saying what the Lord Himself said in 2 Chronicles 7:14. Ang ganda po, mga kapatid, ano? So, first of all, how can we see the salvation of the Lord and more? First of all, we need to seek the Savior with lowliness of heart and mind. By the way, you cannot seek the Savior if you have a proud heart. There needs to be humility in your heart. There needs to be an admission that you don't measure up with God's standards. Bago po natin, before we can seek the Savior. Secondly, verse number 14. Nandyan pa po ba kayo? Amen? Okay, verse number 14. The Bible says, "Then upon Jaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah," ito po yung kasagutan ng Panginoon. Ano? Aren't you glad that our God is a God who hears and answers prayers? Salamat sa Panginoon, ganun po ang Diyos natin. Kaya meron tayong prayer conference eh. Kasi wala pong saysay yung prayer conference kung ang Diyos mo at Diyos ko hindi po tumutugon ng panalangin. But He is in the business of hearing and answering the prayers of His people. Maliwanag po yan, mga kapatid. Look at verse number 14. "Then upon Jaziel, the son of Zechariah," yung answer po ng Panginoon, the son of Benaiah, the son of Jael, a Levite po, no? The son of Mattaniah, a Levite, a priest of the sons of Asa, came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation. Look at verse number 15. "And he said,
Hearken ye, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. It's very easy for us to get overwhelmed, di ba? May mga problema tayo, may mga issues tayo, iniisip natin, imposible na to. Totoo po, it may be impossible before man. With God, nothing is impossible. Pinakita na po niya yan over and over again, mga kapatid. Sa buhay ko personally, I'm not deserving of what I have today. Kung ano ina-enjoy ko ngayon, hindi ako deserving. Pati naman po tayo, pati naman kayo. Salamat sa Panginoong Diyos. Nakita po natin yung kapangyarihan niya. Nakita po natin yung biyaya niya sa mga buhay po natin. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, bagamat tayo po ay nagkukulang, bagamat tayo po ay may mga kasalanan, may mga kahinaan po tayo, but thank God because His grace is abounding, kaya po tayo ginagamit pa rin ng Panginoong Diyos. Verse number 14, we can find, sabi niya po rito, thus saith the Lord unto you, be not afraid, huwag kayong matakot. Yes, marami sila, great multitude, for the battle is not yours, but God's. Tomorrow, go ye down against them. Behold, they come up by the cliff of Ziz. Talagang sinabi po, kung saan sila pupunta. You shall find them at the end of the brook, before the wilderness of Jeruel. Look at verse number 17. Ito matindi. Ye shall not need to fight in this battle. Wow, matindi yun, ano? Grabe. Kasi nga, sabi nga it's not yours, it's God's. So that's why, nireiterate niya lang, sabi niya, ye shall not need to fight in this battle. Secondly, we can find, how can we see the Lord's salvation and more? Stand still and let Him move. Just stand still and let Him move. Yan po makikita natin dito. So verses 14 to 17, we can see that we need to dwell on God's promise to save. Dwell on God's promise to save. We ought to refuse to be dismayed. Huwag po tayong madismaya. Huwag po tayong magpa-discourage, mga kapatid. Instead, we need to endeavor to be an encouragement and to others as we follow the Lord. Minsan, hindi natin makita kung anong ginagawa ng Panginoon. Okay lang, kapatid. That's the reason why we ought to live by faith, not by sight. We need to ask God to open our spiritual eyes. Kasi tandaan natin, without faith, it's impossible to please God. Hindi natin, alam nyo, minsan kaya nangyayari, hindi mo mapagpilikuran po ang Panginoon Diyos because of unbelief. Because of unbelief. You need to refuse to be dismayed. Through our naked eyes, we could only see hopelessness. But through the eyes of faith, we could clearly see God's omnipotence to deliver. Kaya this year, 2026, kung may isang bagay po na pwedeng ma-improve sa buhay natin, yung pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. We need to have our faith increase. Yun po, we have to dwell on God's promise to save. Dwell on God's promise to save. Not only that, look at verse number 17, the last part. Sabi po ng Bible sa verse number 17, set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you, O Judah and Jerusalem. Fear not, sabi po niya, fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. Depend upon God's presence to stay. Sa ating mga Kristiyano, living in this day and age, mga kapatid, we are so privileged kasi yung presensya ng Diyos nasa sa atin talaga eh. In the person of the Spirit of God, the moment we got saved, yung Holy Spirit po started indwelling our lives. Kaya sabi ng Biblia, ye are the temple of God. Amen? Templo ka ng Diyos.
Sabi ng 1 Corinthians 6:19 and 20, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, you are not your own, you are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Pero ang kagandahan ng mga kapatid, no? Every time we face some difficulties in life, we are not alone. Hindi po tayo nag-iisa, kasama natin ang Diyos. Kung kayo po saved ngayon, if you have received Christ as your Savior, He will be with you wherever you go. Pero kung hindi ka saved, wala po tayong kasama kapag pagharap po ng problema. Pero ngayong umaga na to, pwede po magbago yan. Dati-rati, marahil iniisip mo, hinaharap mo yung problema mo sa sarili mong kakayahan. Ikaw naghahanap ng solusyon sa problema mo. Pwede pong mabago yan, mga kaibigan. Kung ngayong umaga po na to, you would come to the Lord, receive Him as your Savior, accept Him as your Savior. At He will not only be your Savior, He will be your friend too. Siya rin po yung magiging kaibigan po ninyo. So, how can we see the salvation of the Lord and more? First of all, we need to seek the Savior with lowliness of heart and mind. Secondly, stand still and let Him move. Let God move. Pabayaan mo po siya, no? Kasi sabi ng Biblia, the fight is the Lord's. It's not yours. The battle is the Lord's. Kaya po madalas natatalo tayo sa battle. Madalas po we ended up getting discouraged is because we think that's our battle. We own the battle, mga kapatid. No. Kaya nga, sabi nga ng isang author, Christ's soldiers fight best on their knees. Yun na po yung pinaka-battle natin, on our knees. Pagkatapos mo na, let the Lord move. Amen? Tayo po bilang mga Kristiyano, kapag tayo nanalangin na pabayaan na natin sa Panginoon, He would fight for us, that's for sure. And ito ang kagandahan dito, the Lord has never lost a battle and He never will. Kaya sabi niya rito, the battle is the Lord's. And then finally, verse number 18. Amen? Okay, verse number 18, the Bible says, and Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground. And all Judah and inhabitants, again, all Judah. Hindi lang sama, hindi lang po leaders ng land of Judah. The Bible says, all Judah. If Mountain View Bible Baptist Church would thrive this year, it takes every member of this church to seek the Lord. Hindi lang po yung mga leaders, hindi lang yung pastor, hindi lang po yung mga leaders sa mga ministries, hindi lang yung mga kasama sa mga masasabi natin, nakikita mga ministries, hindi lang po yung nasa limelight. Lahat po, mga kapatid. Lahat po tayo. Meron po tayong key role to play in order to see to it that this church would flourish this year, 2026. And that's why we need to make a decision, every one of us today, to seek the Lord. We need to seek the Lord. Verse number 18. The Bible says, verse number 19. Sabi ng Biblia, and the Levites of the children of the Kohathites and of the children of the Korites stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. Verse number 20. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe His prophets, so shall ye prosper. Ito ang ganda po niya. And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness as they went out before the army, and to say, praise the Lord, for His mercy endureth forever. Finally, so sinabi po natin, how can we see the salvation of the Lord and more? Seek the Savior with lowliness of heart and mind. Stand still and let Him move. Finally, ito po, no? Hindi natin minsan na-realize yung importance ng music sa buhay natin bilang Kristiyano. Pero dito napakita yan eh. Sing spiritual songs and lift Him up for His holiness and mercy. Ayan ang kita natin yan, mga kapatid. Kaya, why would you support yung worldly music? Bakit po natin? Hindi naman nakakatulong sa paglago mo spiritual yan. Hindi naman nakakatulong yan in order for you to have a closer relationship or fellowship with God. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng music plays a vital part, mga kapatid, sa church.
Kaya naging maingat po tayo. Amen? And when you're singing, even in congregational singing, mga kapatid, we need to sing from our hearts. Hindi yung nandito ka, wala lang. Victory in Jesus. Ganon ang mukha natin. Parang hindi ka sinave ng Panginoon, parang hindi ka niligtas ng Panginoon. Ligtas po ba kayo? Amen. Kung save kayo, you have every reason to sing. Well, pastor, hindi ako magaling kumanta. Hindi naman pagalingan sa kantahan rito. Kaya nga congregational singing. Hindi ka naman pinagsosolo. What if gagawin sa'yo, song leader, okay, tatawag siya, okay, mag-solo ka sa first part, first stanza. Hindi naman po ganun, mga kapatid. We are not singing for the people. We are singing unto the Lord. Kaya sabi ng Biblia, we need to sing with understanding. Alam niyo, if you sing with understanding, kapag masaya yung ito rin, wala sanang offense sa mga choir members, choir members, amen? I love you. Kaya lang minsan, kailangan pa sabihin, smile ng song leader. Tapos, yung kinakanta natin, masaya about how great God is. Pero yung mga mukha natin, parang hindi great ang Diyos natin. Don't take this as an offense, Kasi kung talagang if you're singing with understanding, makikita po sa mukha natin yan. Sigurado yan, mga kapatid. Don't say, Pastor, di ba what matters most is the heart? Sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Amen? So, importante po. Tsaka, wala kayong takas. Mahagip kayo ng camera, sigurado. Di po ba? Ilang angle, kahit magtago kayo. Hindi po. Kidding aside, mga kapatid, napakahalaga po ng music sa worship. Kaya po, napakahalaga ng special numbers. Bakit nauna yung special number? Bakit nauna yung choir, special number? Kasi po, mga kapatid, yung music po is supposed to be a tool to prepare the hearts of the people for the preaching of the Word of God. Kaya sinasabi natin palagi, kailan nagsisimula yung worship? Hindi yung kapag preaching na. Amen? Kapag tayo mananalangin, before worship starts, we're singing, sa singing, sa congregational singing. Kaya we need to engage, mga kapatid. Marahil nung this past years, hindi ka nag-engage in congregational singing. Sana mabago ngayong year na to. Sana ngayon po, ikaw na isa sa mga pinaka-excited every time we sing for the Lord. Amen? Napakalaki po. Utos yan Sabi na Ephesians 5:19, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your hearts to the Lord. Sing spiritual songs and lift Him up for His holiness and mercy. Alam mo, verse number 18 to 21, we can find here that they engage. Ito po ang nakakaano talaga. This is really what is admirable sa mga tao po na to. They engage in praise and worship. Yung totoong praise and worship, hindi yung praise and worship na tatulon-talon sasayaw-sayaw. Hindi po yan ang praise and worship. Ang totoong praise and worship po ay talagang from the heart. Amen? From the heart. Hindi po yung okay na, kahit anong gawin mo na, hindi po. They engage in praise and worship even before God delivered them through His boundless power. Tandaan nyo rito, they already praise God even before yung miracle. Nakuha nyo, mga kapatid? Ito po, maliwanag to. Kaya nga, alam nyo, nung sila'y nanalangin sa Panginoon, nung sila'y pagkatapos po nilang manalangin sa Panginoon, ang kanilang pong puso was filled with thanksgiving and praise even before the miracle was performed. Kaya they could not help but sing. Amen? They could not help but engage in praise and worship to the God of heaven. Sa ating pong panalangin, palagi natin isipin to, prayer does not change God. Wala pong dapat baguhin sa Diyos kasi perpekto na siya. Prayer does not change God,
but it changes him who prays. Someone said that. Totoo naman yun, di ba? Kaya tingnan nyo, nung una takot na takot sila, di ba? Pati si Jehoshaphat, takot na takot. Balisang-balisa po sila, pero alam yung pagkatapos nilang manalangin sa Panginoong Diyos, yung kanilang kabalisahan, yung kanilang takot po napalitan po ng tuwa, ng kagalakan, because prayer changes those who pray. Kaya yan po yung gusto nating ma-achieve, mga kapatid. This coming prayer conference, this coming Thursday and Friday. Kasi naniniwala tayo sa kapangyarihan po ng panalangin. Kasi nasa Bible yan eh. Amen? Hindi na natin mabilang yung mga pagkakataon na ang Diyos po ay gumawa ng mga kamanghamanghang bagay through the prayers of His people. Kaya dito, makita natin dito that they thank God in advance. Bago pa man mangyari, tingnan nyo kung ano yung sinabi nila, verse 21, "And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness, as they went out before the army, and to say, Praise the Lord, for His mercy endureth forever." You know, folks, it's a good practice po sa atin to thank the Lord in advance. Alam nyo, one of the evidences na tayo po'y nananampalataya sa Panginoon, pag pinasalamatan na natin ang Panginoon in advance, yan pong ginagawa nila rito, mga kapatid. They engage in praise and worship even before God delivered them through His boundless power. And look at what happened. Look at verse number 22. "And when they began to sing and to praise." Alam niyo, kapatid, natutuwa pala ang Diyos kapag tayo kumakanta, no? Pag pa tayo nagpupuri sa Panginoon, natutuwa pala ang Diyos. Yung puri na from the heart. Amen? Ito, tingnan nyo. Sabi ng Biblia, "And when they began to sing and to praise," nag-start pa lang sila, may ginawa ng Panginoong Diyos. "The Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten." Who smote them? Not the soldiers of Judah. Not even Jehoshaphat. It was the Lord. Pinapatunayan lang po ng Panginoon na tapat siya sa kanyang sinabi. Sabi niya, you don't need to fight this battle. Yan po maliwanag, oh. Itong mga coalition of armies, great multitudes, in human standpoint, the army of Judah was no match with this coalition of armies. But this coalition of armies, mga kapatid, was no match with the God of Judah. Kaya po makita natin dito, sabi ng Biblia, paano nangyari yon? Sabi ng Biblia, they were smitten. At ito po, sabi ng verse 23, "For the children of Ammon," di ba magkakampi sila? "And Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir." Kasama nila to eh. Yung tatlong grupo na to magkakasama. Pero anong nangyari? Yung mga Ammonites at Moabites, sila po ang kinalaban nila sa halip na yung mga soldiers ng Judah, ang kinalaban nila yung mga army ng Mount Seir. Nakasama rin nila. Utterly to slay and destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, anong nangyari? Pagkatapos nilang, makita nyo, na-imagine nyo po, yung mga Ammonites and Moabites, nung sila po mismo ang nag-destroy sa army po ng kasama nila sa Mount Seir. At sabi ng Biblia, pagkatapos po nun, sila naman ang nagpatayan. Grabe yun, ano? It must be the Lord's doing. Hindi kaya po ni Jehoshaphat yan, mga kapatid. Totoo po yung sinabi ni Jehoshaphat. Sabi niya, "We have no might against this great company." Pero ang Diyos po, just imagine, nagtataka ka, ba't tayo naglalaban? No, I feel sorry for the soldiers po ng Moabite. Di ba dapat magkakampi tayo? Ba't tayo naglalaban? Ba't tayo nagpapatayan? Pero wala sila, hindi na nila makontrol ang sarili nila, mga kapatid. Look at how in control God was. Hindi maintindihan ng mga, but di ba dapat, we belong to the same army.
We're supposed to belong to the same team, and we need to help each other to fight against the soldiers of Judah. But tayo ngayon ang naglalaban. Tingnan nyo ang nangyari. Maliwanag yan, mga kapatid. Sabi niya, and when they had made an end of the inhabitants of Seir, everyone helped to destroy Judah? No. Everyone helped to destroy another. Look at verse 34. And when Judah came toward the watchtower in the wilderness, they looked unto the multitude, and behold, they were dead bodies already, fallen to the earth, and none escaped. And when Jehoshaphat and his people came to take away the spoil of them, they found among them, ito naman, kaya sinabi ko sa iyo, see the salvation of the Lord, and more. There's more than the salvation of the Lord. Sabi ng Biblia, when Jehoshaphat and his people came to take away the spoil of them, they found among them in abundance both riches with the dead bodies and precious jewels, which they stripped off for themselves, more than they could carry away. And they were 3 days in gathering of the spoil. It was so much. They were eyewitnesses of the phenomenal work of God's deliverance and His bountiful provisions. Kapatid, yan po yung nangyari sa kanila. Dito makita natin, hindi lang po, nung pagdating nila, wala nang labanan eh. Maybe iniisip ng iba sa kanila, I don't know, maybe it was just me. Maybe iniisip ng iba, baka meron naman tayong gawin. Kahit pitik, hindi na nila kailangan pitikin yung mga kalaban nila eh. Kasi pagdating po nila, patay na lahat. Just imagine, Our God is a covenant-keeping God. Sabi po ng Biblia, ito pa. Yung pong spoils, ang dami, Sabi ng Biblia, abundance both riches with the dead bodies and precious jewels na nakuha po nila. And sabi ng Biblia, sa dami po, they were 3 days in gathering of the spoil. Just imagine, 3 araw. It was so much. It was not only much, it was so much. Alam, minsan namamangha na lang tayo, Alam niyo, kapag naglingkod po tayo sa Panginoon, mga kapatid, hindi po tayo pinangakuan na magiging mayaman tayo. Hindi. Financially speaking, hindi totoo yun. Pero spiritual speaking, totoo po yun. Magiging mayaman ka sa kapayapaan, sa kagalakan. Di po ba? Hindi mabibili ng salapian. Yung kapayapaan, yung kagalakan ng isang Kristiyano naglilingkod po sa Panginoon, hindi po mabibili ng salapian, hindi po matutumbasan ng anuman pong, gano'n mang kalaking pera yan, mga kapatid. Pero isa pong katotohanan, the moment we choose to seek the Lord, mga kapatid, hindi po tayo papabayaan ng Panginoong Diyos. Makikita natin yung pangako niya nagiging totoo po sa ating mga buhay. Mga kapatid, kaya po ngayong umaga na to, do you want to seek the salvation of the Lord and more? Ano pong gagawin natin? Seek the Savior with all lowliness of heart and mind. Kung hindi pa po kayo sigurado na inyong patutunguhan ay langit, it's time for you to seek the Savior. It's time for you to come to the Savior today and be saved. Stand still and let the Lord move. Sing spiritual songs and lift Him up for His holiness and mercy. Alam niyo, may nagtanong sa akin, Pastor, anong ginagawa ninyo in moments of weakness? Iba-iba po, nananalangin tayo. At sabi ko sa kanya, at times I sing spiritual songs. Listen to messages, listen to godly music. Napakalaki po na nagagawa niya, mga kapatid. Do you want to seek the salvation of the Lord and more? Then you have to comply dun sa sinasabi po ng salita ng Diyos. Can I ask everyone to please be upstanding? Every head bow and every eye closed. Nandito po kayo ngayon. Marahil nandito ngayon, sinasabi mo, Pastor, hindi pa ako sure na langit po ang punta ko. Pero ngayon pong umaga na to, Pastor, nais ko pong makasigurado, nais ko pong lumapit kay Kristo. Pagsisihan ng kasalanan ko, tanggapin si Kristo bilang aking sariling tagapagligtas para ako'y magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Alam niyo, sentensyado na po tayo. Sa ating kasalanan, tayo karapat-dapat na mabulid sa impyerno. Pero dahil sa ginawa po ng Diyos, pwede po tayong magkaroon ng kasiguraduhan na langit ang punta po natin. Hindi ko po kayo papahiyain ngayong umaga po na to, na hindi po namin kayo pinapasok ng reliyon.
Ang aming pong panalangin ay ngayong umaga po na to ay masettle po sa mind ninyo ang inyong patutunguhan ng mga oras mawalan kayo ng buhay. Tandaan niyo po mga kaibigan, at any moment pwede pong mawala ang buhay ninyo. Ang pinakamahalaga po, may kasiguraduhan kayo na langit ang punta ninyo. Mahal po kayo ng Diyos. And this morning, He wants you to seek the salvation of the Lord. Gusto niya po na lumapit kayo kay Kristo ngayon, magsisi ng kasalanan, manampalataya kay Kristo bilang inyong sariling tagapagligtas. Nandito ka ngayon, hindi mo patiyak na langit ang punta mo, pero nais mong matiyak, nais mong lumapit kay Kristo, nais mong magsisi ng kasalanan, manampalataya kay Kristo bilang inyong sariling tagapagligtas. Kung nandito po kayo, huwag po kayong mahiya. Pwede bang itaas ang kamay mo? Pastor, nais ko pong maligtas. Nais ko pong magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan ko. Inuulit ko po, hindi po sa gawa, mabuting gawa, hindi po sa reliyon. You need a relationship with Jesus Christ. And that can only happen kung lalapit ka kay Kristo ngayon, magsisi ng kasalanan, manampalataya kay Kristo bilang inyong sariling tagapagligtas. Meron po ba sa atin? Every head bow and every echoes. Meron po ba? Pwede bang itaas ang kamay mo? Meron po ba sa atin? Sinasabi mo, marahil ito na yung pinakahuling pagkakataon mo. Hindi natin alam, hindi po natin hawak ang buhay natin. Pero ngayong umaga na to, nais ng Diyos na ikay maligtas. Meron po ba? Pwede bang taas ang kamay mo? Meron po ba? Huwag po kayong mahiya. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon Diyos. Sige po, pwede kayong lumapit dito, sir. Pwede pong lumapit dito. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Meron pa po ba? Meron pa po ba? Sige, lapit kayo. Lapit po kayo. Yung mga nais na lumapit kay Kristo, purihin po ang Diyos. Purihin po ang Panginoon. Sige, lapit po kayo. Lapit po kayo. Lapit po kayo. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Meron pa po ba? Mga kaibigan, meron pa po ba? I know the Lord wants you to be saved. No, nais na po ng Panginoon na kayo po'y maligtas. Nais ko po na humingi po ng dalawang counselors po rito. Samahan po ninyo. At meron pa po ba? Meron pa po ba? Huwag po kayong mahiya. Mahal po kayo ng Diyos. Nais siya po na iligtas niya kayo. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Meron pa po ba? Mga kaibigan, mga kapatid, meron pa po ba? Meron pa po ba? Lapit po kayo rito. Huwag po kayong mahiya. Meron pa po ba? Ngayon po, marahil ligtas na kayo at nais niyo po na ang Panginoon Diyos po ay nangusap sa inyong mga puso ngayong po umaga na to. Seek the salvation of the Lord and more. May mga kailangan po tayong gawin ngayon. Ito po ang time of decision. We need to make a decision today. Would you seek the Lord sa puso mo? As I pray, if the Lord spoke to your heart, the altar is open for invitation. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa inyo pong salita na nahayag ngayong po umaga po na to. Lord, marami po kaming hinahanap. Marami po kaming mga pursuits sa buhay po namin. Pero Lord, we were reminded, O God, today that the greatest pursuit of all is the pursuit of God. Panginoon Diyos, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin, Panginoong Diyos. Alisin niyo po yung pride. Alisin niyo po yung kapalaluan, Panginoong Diyos. Alisin niyo po yung hesitation sa puso namin para kami po'y lumapit sa inyo. Nais po namin, Panginoong Diyos, na mapaligaya po kayo sa aming mga buhay. Panginoon Diyos, kayo pong maitaas mo ngayong Panginoon. Maging sa mga commitments po that would be made by our brethren, O God. Salamat rin po sa mga dalawang kaibigan namin na lumapit at nagpahayag po, Panginoon Diyos, na nais po nilang pagsisihan ng kasalanan, tanggapin nila si Kristo bilang kanilang sariling tagapagligtas. Walahin niyo po, Panginoon, ang oras po na to. Nawa, Lord, again, lahat po ng mga ma-accomplish ay kayo lamang po ang mawalhati. Salamat, Lord, po ang dalayan sa pangalan ni Jesus. Amen. The altar is still open for invitation, mga kaibigan, mga kapatid. Why don't we come to the Lord? As our song leader sings, would you come to the Lord? Would you humble yourself before God? Sabihin mo sa Panginoong Diyos, I'm sick and tired of seeking the world. This morning, Lord, I would make a decision to seek you. Meron ba sa atin, mga kaibigan, mga kapatid? Would you come to the Lord today and say, Lord, yung buhay ko po, alam niyo po ang buhay ko, Panginoong Diyos. Wala po akong maitatago, Panginoong Diyos, sa buhay ko. Alam niyo po yung kahinaan ko. Alam niyo po, Panginoong Diyos, yung mga struggle sa buhay ko. Alam niyo po yung mga burdens ko, Panginoong Diyos. But this morning, Lord, help me, Lord, to seek you. Help me, Lord, to do the things that you want to be done in my life. Mga kapatid, napakabilis po ng panahon. 2026, bagong taon na naman.
Marami na naman po mga bagay na maharap po tayo, harapin tayo, pero hindi po natin kaya. Would you come to the Lord ngayong oras po na to? Marahil may mga burdens ka, may mga problema ka, iniisip mo, katulad po ng sinabi ni Jehoshaphat, we have no might against this company, but our eyes are upon thee. Marahil ngayon pong oras na to, you want to turn your eyes upon the Lord. Tulungan niyo po ako, Panginoong Diyos. Hindi ko po kaya, pero kaya po ninyo. Kung anong ginawa po ng Panginoon kay Jehoshaphat and the land of Judah, pwede niya rin pong gawin sa buhay po ninyo. Mahal po tayo ng Panginoong Diyos. Nais po niya na maging makabuluhan ang buhay po natin bilang po mga mananampalataya. Let's sing with our song leader. If it is for purity, now that you sigh, let Jesus come into your heart. Fountains for cleansing are flowing nearby. Let Jesus come into your heart. Just now, your doubtings give o'er. Just now, reject him no more. Just now, throw open the door. Let Jesus come into your heart. Amen. Praise the Lord po. I would like to ask our ushers to take their respective places. Ushers, please. And so this time po, I would like to ask si Sir Olika to come. Sir, please pray for our offerings para po sa ating mga guests ngayong pong umaga na ito. Hindi po sa pilitan ng pagbibigay rito, mga kaibigan, isa pong malaking karangalan at kagalakan po sa amin na makasama namin kayo. We at Mountain View Bible Baptist Church, we love giving po because we know that hindi natin ma-outgive yung aming Panginoong Diyos. Nagbigay po ng kanyang buhay para po sa amin. So. Okay, let's pray. Ama naming Diyos, once again, salamat po Panginoon dahil muli nagpakita po kayo, Panginoong Diyos, nung kapangyarihan mo sa amin po mga individual na buhay. Bilang mga anak mo, Panginoon, alam po namin, O Lord, na marami po kami amang mga struggle sa buhay, mga bagay, Panginoon Diyos, upang kunin ang amin po mga atensyon na magawa, O Lord, yung kalooban mo sa amin po mga buhay. Pero Lord, salamat dahil nangingibabaw pa rin, Panginoong Diyos, ang iyong kapangyarihan, yung mercy mo, Panginoong Diyos, na paranasan kami pag-i-extend ng lahat ng kabutihan. Lord, ginawa niyo naman pong ito muli sa amin pong harapan sa umaga po na to. Salamat dahil may mga character sa Bible, Panginoon, na pinatunayan niyo, Panginoong Diyos, yung kapangyarihan mo, Panginoon, sa kanila pong mga individual na buhay, Panginoon. Nawa, O Lord, nabubuksan po ng bawat sa po sa amin yung aming po mga puso regarding po rito. Dahil ang Diyos nila ay Diyos pa rin namin, Panginoon, na sinasamba maging sa kasalukuyan na mayroon kami. At Diyos pa rin namin hanggang sa darating, Panginoong Diyos. Kaya salamat dahil hindi po kayo nagbabago na gumawa ng lahat ng kabutihan sa amin. Salamat, O Lord, nakita na naman po namin ang iyong kapangyarihan mo na magligtas, Panginoon. Salamat sa mga kaluluwang lumapit. Yung mensahe nawa, Panginoon, na naging daan ay nangungusap pa rin patuloy sa kanila pong mga puso, maging sa kasalukuyan naman. Nandun po sila na kinakounsel, Panginoon. Bigyan nyo ng wisdom yung mga counselor. I-lead nyo po sila, Panginoong Diyos, nang sa gayon, yung pakikipag-ugnayan mo, pakikipag-usap mo, Panginoon, sa kaligtasan na nilalayon mo sa kanila ay mangyari sa araw po na to. At kung mayroon man, Panginoong Diyos, sa aming po mga kalagitnaan, nawa, O Lord, huwag po naming pagdudahan ang kapangyarihan mo. Dahil ang kaligtasan, Panginoong Diyos, ay hindi lamang natatapos doon, Panginoon. Katulad din po namin bilang mga anak mo, marami rin po kami amang mga struggle sa buhay. Layunin niyo rin po, Panginoong Diyos, na maligtas din po kami. Na huwag po kami amang magtiwala, magdepende, Panginoong Diyos, sa mga bagay na
mayroon kami sa aming pong kapaligiran, even Lord, sa mga bagay na aming pong nakikita. Kundi, mangibabaw nawa, O Lord, yung pagtitiwala po namin sa kapangyarihan mayroon kayo. Salamat, O Lord, sa iyong lingkod na ginamit. Salamat sa aming pong pastor. Patuloy niyo pa rin po siyang gamitin. I-prosper, Lord, ang kanya pong buhay. Alam din po namin, O Lord, na marami rin din po siyang struggle sa buhay, maybe discouragement, Panginoon. But Lord, salamat dahil napakabuti niyo upang i-sustain yung kalakasan na nagmumula, Panginoon Diyos, sa inyo upang siya po, O Lord, ay makatayo. May boldness po siya, Panginoon, na i-preach, ipangaral ang katotohanan sa harap ng pulpito po na to. Kaya marapat lamang, O Lord, na ma-appreciate ng church po na to ang yung kabutihan, ang yung katapatan na ginagawa sa buhay ng bawat isa. At sa pagkakataon po na to, salamat din, O Lord, dahil tunay nga po, Panginoon, marapat na naman po namin kayong pasalamatan. Dahil yung blessing, Panginoon, ay inuna nyo na po, Panginoon Diyos, sa amin. Kaya salamat, O Lord, may pribilehyo na naman po kami na makapagbigay. Bless you po ito, na maging kagamit-gamit sa church po na to, Panginoon. At ganun din, O Lord, alisin niyo po, Ama, yung anumang mga hadlang regarding sa pagbibigay. Dahil individually, Panginoong Diyos, kami ay gagawa ng mga desisyon maging sa pagbibigay na ito, ay sa inyo po namin ito gagawin. Kaya marapat namin kayong purihin at pasalamatan. Salamat, O Lord, sa iyong ginawa sa umaga po na to. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you.